Matapos ipasilip sa publiko ang magiging kulungan ng mga mapapatunayang sangkot sa mga anomalyang flood control project, titiyakin daw ng DPWH na sa piitan magpapasko ang mga ito. Ngayong pinapibilis pang nila ang investigasyon na iba pang proyekto sa mga kurakot. Narito ang report mula kay Criza Lopez. Magpapasko sa loob ng piitan, ito ang tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isang press briefing. Tinukoy niya rito ang mga kontraktor at mga sinuspindeng opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga ghost flood control project. Giit niya, kumpiyansa silang mapananagot ang mga ito bago ang Kapaskuhan. At yung unang kaso na final natin noong September 13, magapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Klinaro rin ni Dizon ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pagpapanagot sa mga dapat managot. Pagbabahagi ni Dizon, halos 4 na kaso na ang kanilang naisusumite sa Office of the Ombudsman. Hindi pa dyan binibilang yung mga fraud audit referrals ng COA na ito. Talagang binibilisan natin ito, no? Ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso. Binahagi rin ni Dizon na ngayong linggo muli silang magsasampa ng 2 kaso sa Philippine Competition Commission kaugnay sa palpak na proyekto sa La Union at Davao Occidental. Sa bisa naman ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at Philippine Space Agency, mas pinalawig ang pagmamonitor sa libu-libong proyekto na itinatayo at itatayo pa ng DPWH. Ayon kay Secretary Dizon, importante ang hakbangin na ito sa paninigurado na mayroong tunay na proyekto na itinatayo. Gagawin itong partnership na to, no, na makahanap ng mga paraan para makapag-monitor ng mas epektibo yung mga proyekto ng DPWH. No, hopefully, ang teknolohiya na dinadala ng PhilSA ang magbibigay talaga ng tulong sa DPWH para ma-monitor natin ng maigi ang mga proyekto. Dagdag ni PhilSA Officer in Charge, Gay Jane P. Perez, gagamitin sa ngayon ang mga archive data sa pagmamonitor ng mga proyekto. Nauna nang nagkaroon ng Department of Agriculture ng kasunduan sa PhilSA sa pagmamonitor ng mga farm-to-market roads. Nilinaw rin ni Dizon na hindi lamang flood control projects ang babantayan sa kasunduan na ito, ngunit maging ang mga ospital at iba pang infrastruktura na tinatrabaho ng DPWH. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.